May isang babae na sobrang cool at sikat at halos lahat na nakakakilala sa kanya ay hindi makapaniwala sa mga nagawa niya. Pero tanong, magagawa mo rin kaya ang ginawa niya kung matuklasan mo ang isang taong malapit sa iyo, isang pinagkakatiwalaan mo ay may tinatagong lihim na labis na nakakabahala at mahirap sikmurahin. Si Jade Changs ay sinilang noong October 14, 1983 kina Jenny at Steve Changs. Lumaki siya sa San Diego, California at malaki ang naging pagbabago sa kanyang buhay nang maghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya ay 10 years old lamang. Nanatili siya sa pangangalaga ng kanyang ina ngunit nagpatuloy ang magandang relasyon niya sa kanyang ama. Kilala si Jade at kanyang mga kaibigan bilang ang buhay ng bawat pagtitipon. Lagi siyang masigla, masayahin at nagpapasaya sa lahat ng nasa paligid niya. Hindi lamang siya puno ng enerhiya, kundi kilala rin siya sa kanyang pagmamalasakit at pagiging handang tumulong sa mga nangangailangan. Kaya't marami ang naaakit sa kanyang presensya. Nang si Jade ay 15 years old, nag-asawa muli ang kanyang ina kay Tom Merriman. Isa kilalang tao sa kanilang komunidad dahil sa kanyang butterfly farm. Ang kanyang pagiging respetado at maimpluwensya ay lalo pang nagbilay-daan para humanga ang mga tao sa kanilang pamilya. Kahit na hindi naging madali ang pagsasama ng kanilang blended family, naging malapit ang relasyon ni Jade kay Tom. Para sa mga kapitbahay at kakilala, kita-kita ang tibay ng kanilang samahan. Madalas pa nga siyang tawagin ni Tom bilang anak. Kahit naghiwalay na sina Tom at Jenny matapos ang kanilang 7 taon na pagsasama, nanatiling mahalaga si Tom sa buhay ni Jade. Para ba kanyang tunay na ama, nagpanatili nila ang pagiging malapit at patuloy siyang bumibisita sa butterfly farm ni Tom para magkasama. Ang matagumpay na karera ng kanyang ama, si Steve, sa industriya ng construction ang naging inspirasyon ni Jade para maging isang interior designer. Matapos magtrabaho sa negosyo ng kanyang ama, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya at naging matagumpay sa larangang ito. Sa kanyang early 30s, nakamit na ni Jade ang tagumpay bilang isang multi-millionaire. Bandang kalagitnaan ng 2010s, lumipat siya sa isang apartment malapit sa tirahan ni Tom sa Solana Beach, California. Sa panahong ito, humina na ang kalusugan ni Tom dahil sa kanyang pagkalulong sa pag-inom na palak at paggamit ng mga iligal na substance. Sa kabila ng mga pagsubok ni Tom, buong puso siyang inalagaan ni Jade. Madalas siyang magluto, maglinis at sinisiguradong matutugunan ang pangangailangang medikal ni Tom. Ang dedikasyon ni Jade kay Tom ay patunay ng kanyang malasakit at tunay na pagmamahal sa kanyang stepfather kahit sa mga panahon na kahinaan nito. Noong 2 linggo ng December 2020, si Tom ay dinala sa Scripps Hospital sa Encinitas, California matapos ito maaksidente at mahulog. Nang matapos ang kanyang paunahing paggamot, inilipat siya sa Aviara Healthcare Center para magpagaling mula sa mga komplikasyon dulot ng kanyang paggamit ng bawal na substance. Noong December 31, 2020, kinuha siya ni Jade mula sa rehab center. Pagdating sa kanilang driveway, napansin ng mga kapitbahay nilang sina George at Ramona Hamilton na hindi maganda ang kalagayan ni Tom. Pagsapit ng bagong taon ng 2021, napansin ng Hamilton si Jade sa kanilang driveway. Nakatayo malapit sa mga tambak ng basura at kahon. Nang tanungin nila siya, pinaliwanag ni Jade na ang mga kalat ay galing sa kanyang trabaho at nangakong lilinisin ng mga ito sa araw ding iyon. Maya-maya dumating ang mga pulis mula sa San Diego Police Department upang magsagawa ng welfare check. Napansin nila ang tambak ng basura sa driveway, ngunit hindi nila ito pinansin ng lubusan. Sinubukan nila kumatok sa pinto ni Tom, ngunit walang sumasagot dahil sa kanilang pangamba na may masamang nangyari kay Tom. Pinasok nila ang bahay upang tignan, ngunit hindi nila siya nakita. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakita nila si Jade sa kanyang SUV. Tila maghahanda na ito umalis. Kinausap siya ng mga pulis at tinanong tungkol kay Tom. Sumama siya sa istasyon ng pulisya para sa isang interview kung saan kinumpirma niyang kinuha niya si Tom mula sa rehab center noong nakaraang araw. Sinabi rin niyang iyon ang huli niyang kita kay Tom at pinahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagkawala nito. Matapos ang interview, pinalaya siya ng mga pulis dahil walang bagong impormasyon tungkol kay Tom. Bumalik ang mga pulis sa bahay nito upang magpatuloy sa kanilang investigasyon.
Habang patuloy ang paghahanap noong gabi ng January 1, 2021, hanggang madaling araw ng January 2, 2021, masusing sinuri ng mga investigador ang mga gamit ni Tom Merriman. Umaasa sila makahanap ng bakas tungkol sa kanyang pagkawala. Sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap, walang nakitang kakaiba sa loob ng bahay. Subalit may isang pulis ang naglakad sa driveway ng apartment ni Tom. Napansin niya ang tambak ng basura sa labas. Naging mausisa ang pulis tungkol sa tambak ng basura at nagsimulang alisin ang mga kahon at trash bags sa ibabaw nito. Sa kanyang pagkabigla, natagpuan niya ang labi ng isang lalaki na bahagyang nagtatakpan ng manipis na puting tela. Kaagad niyang tinawag ang kanyang mga kasamahan para suriin ang natagpuan. Nang alisin nila ang tela, natuklasan nila ang labi ay kay Tom Merriman. Isa sa mga pulis ang nagsabi, wala pa akong nakitang kaso kung saan ang isang tao ay inilibing sa ilalim ng isang tambak ng basura sa driveway. Habang pinag-aaralan ng mga investigador ang posibilidad na si Tom ay pinaslang at tinago ang labi sa tambak ng basura, naging pangunahing suspect si Jade Chunks, ang kanyang stepdaughter. Kinabukasan ng umaga, January 2, 2021, nang dumating ang mga forensic experts upang ilipat ang katawan ni Tom para sa autopsy, agad na inaresto ng mga pulis si Jade sa kanyang bahay. Sa ilalim ng kustodiya, itinanggi ni Jade ang anumang partisipasyon sa pagkasawi ni Tom. Ipinahayag niya na matapos na kunin si Tom mula sa rehab center at dalhin ito sa kanyang bahay, wala na siyang alam tungkol sa mga sumunod na pangyayari. Gayunpaman nagkaroon ng mga pulis ng karagdagang impormasyon mula kay Adam Sipliak, isang dating kasintahan at kaibigan ni Jade. Sa isang tawag noong hating gabi noong December 31, 2020, sinabi ni Adam sa mga pulis na tinawagan siya ni Jade sa kanyang apartment at humingi ng tulong. Ayon kay Adam, inamin ni Jade na pinaslang niya si Tom sa pamamagitan ng paghawak sa liig nito. Dahil sa bigat ng katawan ni Tom, humingi umano si Jade ng tulong kay Adam upang maipasok ang labi sa loob ng bahay at magmukhang overdose pag kinasawi nito. Dahil sa mga testimonya at mga ebidensyang nakalap, naharap si Jade sa kasong pagpaslang kay Tom Merriman. Ang mga pahayag ni Adam at ang mga ebidensyang natuklasan sa investigasyon ay naging mahalaga upang masampahan ng kaso si Jade. Sa simula, labis ang pagkabigla ni Adam sa pag-amin ni Jade tungkol sa kanyang sinasabing ginawa, kaya tumanggi siya makialam at sa halip ay pinaalam ito sa mga otoridad. Ayon kay Adam, bagaman hindi niya nakita ang labi ni Tom, nagduda siya sa kwento ni Jade. Kaya pa siyang magsumbo upang maiwasang madamay. Ang tawag ni Adam ay nagtulak sa mga pulis na kausapin si Jade noong araw ng bagong taon. Subalit dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya sa oras na iyon, napilitan silang pakawalan siya. Nang malaman ni Jade ang pagsumbong ni Adam, humiling siya ng abogado at tumanggi magbigay pa ng pahayag. Kahit mas lalong pinagsikapan ng mga investigador na alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang relasyon kay Tom at ang mga posibleng dahilan ng insidente. Subalit nagkaroon ng bagong twist sa kaso nang ang resulta ng autopsy ay nagpakitang si Tom ay nasawi dahil sa lapis sa pag-inom ng Zolpidem, isang uri ng sleeping pill. Wala rin silang natagpuang marka sa liig na magpapatunay na hinawakan ito na mahigpit. Ang bagong impormasyong ito ay nagdulot ng mas maraming tanong sa halip ng mga sagot. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nagsaliksik ang mga pulis ng mga detalye mula sa cellphone ni Jade. Ayon kay San Diego County Deputy DA George Del Portillo, ang cellphone ay nagbigay ng mga mahalagang ebidensya na naging susi sa pagbuo ng mas matibay na kaso laban kay Jade, na nagbigay linaw sa mga hindi pagkakaintindihan sa kanilang relasyon at sa mga motibo sa likod ng insidente. Noong December 23, 2020, nagsimulang maglinis si Jade ng apartment ng kanyang stepfather na si Tom bilang paghahanda sa kanyang pag-uwi mula sa ospital. Habang ginagawa ito, aksidenteng naapakan ni Jade ang mouse ng computer. Dahilan upang bumukas ang screen. Dito nagulat siya na makita ang isang larawan ng isang babae at sa huli ay napagtanto na siya pala ang nasa larawan. Sa kanyang pagkabigla, patuloy na sinuri ni Jade ang mga files sa computer at natagpuan na mahigit 100 na larawan ng kanyang sarili na nakaayos ayon sa bahagi ng katawan. Ang ilan sa mga larawang ito ay matagal na, galing pa sa kanyang kabataan at ibinahagi noon sa mga dating kasintahan. Lalong lumala ang kanyang pagkabigla na matuklasan niya na meron din si Tom ng mga litrato na kinuha mula sa mga sikreto o nakatago kamera sa banyo at kwarto.
at ito'y hindi alam ni Jade. Ang pagkatuklas na ito ay nagdulot kay Jade ng matinding pagkabahala at pagkalito. Sa sobrang takot at galit, nagpadala si Jade ng mensahe sa isang kaibigan para humingi ng suporta na sinasabing hindi na siya mapakali. Nagkaroon siya ng takot na baka bumalik si Tom at saktan siya. Sa halip na mag-ulat sa mga otoridad o makipag-usap ng direkta kay Tom, nagdesisyon si Jade na itigil ang pang-aabuso sa sariling paraan. Upang isakatuparan ang kanyang plano, humingi si Jade Janks ng tulong kay Alan Roach, isang security guard na nakilala niya sa pamamagitan ng isang kaibigan. Ipinahayag ni Jade ang kanyang masamang plano kay Alan at pumayag itong tumulong. Ang plano ni Jade ay painumin si Tom ng labis na dosage ng gamot, saka siya pipigilan huminga at gagawing magmukhang aksidente ang overdosing. Noong December 31, 2020, inilunsad ni Jade ang kanyang plano. Pinikap niya si Tom mula sa rehab center at pilit itong inumin ang labis na gamot. Nagpadala siya ng mensahe kay Alan na nagsasabing dose the out of him. Na magsimulang gumana ang mga gamot, nagpunta si Jade sa isang tindahan upang bumili ng mga gamit na gagamitin ni Alan upang tapusin ang plano. Kabilang na ang zip ties, guantes, lubid at mga tuwalya. Nang mawala ng malay si Tom, inisip ni Jade na ito ang tamang oras para magpatuloy ang plano. Ngunit hindi sumasagot si Alan sa mga mensahe ni Jade. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik si Jade sa bahay ni Tom. Iniwan si Tom sa SUV at naghihintay kay Alan. Nagising si Tom kaya't nagpanik si Jade at humingi ng tulong kay Alan, ngunit hindi na siya nakarating. Pinadala ni Alan si Brian Salomon upang tumulong. Nang dumating si Brian, inutusan ni Jade ito na dalhin si Tom sa loob ng bahay para paslangin siya. Sa kabila ng hindi pagkakaalam ni Brian sa buong plano, nagsimula pa siyang humingi ng tulong kay Jade. Ngunit hindi naging matagumpay ang plano. Sa bandang huli, nagdesisyon si Jade na ipagpatuloy ito sa pamamagitan ng pagpunterya sa leeg ni Tom gamit ang plastic bag at pagkatapos ay pinili niyang gumamit ang kanyang mga kamay upang matiyak na hindi na humihinga si Tom. Nang nasawi si Tom, nagtangkang gawin ni Jade na magmukhang aksidente ang kanyang pagsawi. Ngunit nahirapan siyang ilipat ang labi nito dahil sa bigat nito. Kaya't bumalik siya sa ospital upang kumuha ng wheelchair. Na magpumilit pa rin ilipat si Tom, humingi siya ng tulong kay Adam, ang kanyang ex-boyfriend. Subalit nang nalaman ni Adam ang hinihingi ni Jade, umalis siya at inireport ito sa mga pulis. Bago tumating ang mga otoridad, nagawa ni Jade na ilabas ang labi nito mula sa SUV at itago ito sa driveway, tinakpan ng tela at mga basura. Noong December 2022, nagsimula ang paglilitis kay Jade, 2 taon pagkatapos ng pagkasawi ni Tom. Ang prosecution ay nagpresenta ng kaso na pinlano ni Jade ang insidente. Samantala ang depensa ay nagbigay ng pahayag na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang kasalanan. Sa paglilitis, umupo si Jade sa witness stand at inilahad ang natukasan niya mga larawan sa computer ni Tom. Ayon kay Jade, aksidenteng naklik ang mouse at nang mag-on ang screen, nakita niya may mga larawan ng isang babae na siya pala iyon. Sinabi ni Jade na hindi niya naisaktan si Tom at ang mga gamit na binili niya ay ginagamit lang sa isang painting project. Kahit pa man nilinaw ng abogado ng depensa na walang mga marka sa leeg nito. Kaya't pinahayag nilang hindi ito nagpapatunay na pinaslang siya sa paraang iyon. Tumanggi ang prosecution sa depensa ni Jade at iginiit na posible na atakihin ang isang tao nang hindi nagkakaroon ng marka sa leeg. Ito'y kung ang biktima ay wala ng malay. Ipinakita rin nila na tanging si Jade ang may DNA sa kahon ng sleeping pills na natagpuan sa sasakyan at ang parehong uri ng gamot na ito ang nakita sa katawan ni Tom sa autopsy. Binanggit din nila ang mga mensahe ni Jade kay Alan noong huling linggo ng December 2020 na nagpapatunay ng kanyang aktibong pagkakasangkot sa pagpaplano at pagsasagawa ng karumal-dumal na pangyayari. Para patibayan ang kaso, ipinatawag ang mga saksi tulad ni Brian at Adam. Inilahad nila ang detalye ng plano ni Jade at nagpapatibay ng insidente. Matapos ang deliberasyon, ipinahayag ng hurado na si Jade Sasha Janks ay guilty sa kasong pagpaslang. Nagulat si Jade sa hatol at sa pagdinig sa sentensya. Noong March 2023, ipinahayag ng mga saksi at miyembro ng komunidad ang kanilang alaala kay Tom at ang positibong epekto nito sa buhay ng iba. Ang kanyang ama na si Steve Janks ay pinagtanggol siya
Ngunit si Jade mismo ay nagsalita upang ipaliwanag ang kanyang pinagdadaanan na nabugat mula sa kanyang pagdidiskubre ng mga lihim ni Tom at mga larawan sa computer na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at takot. Sa kabila ng pakiusap ni Jade para sa simpatya, ipinataw na hukom ang sentensyang 25 years hanggang habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad siya magkaparol sa 2038. Sa kasalukuyan, siya ay nag-aapela sa kanyang conviction. Ang kaso ni Jade Chunks at Tom Merriman ay isang komplikadong sitwasyon na nagsimula mula sa mga lihim na pagkakasala ni Tom. Ngunit ang reaksyon ni Jade, ang pagpapasya na magiganti at kunin ang batas sa kanyang mga kamay, ay nagdala sa kanya sa isang madilim na landas. Bagaman nauunawaan ang mga nararamdaman ni Jade, ang kanyang desisyon na kunin ang buhay ng kanyang amain ay nagdulot ng mas malalim na sugat. Sa halip na humingi ng legal na tulong o direktang makipag-usap kay Tom tungkol sa mga larawan, ang hakbang na ginawa ni Jade ay nagresulta sa pagpatalsik sa isang buhay at ang pagkawala ng kanyang hinaharap. Ang kasong ito ay nagbukas mga tanong tungkol sa kung paano ang takot, galit at pagkatalo ay maaari humantong sa mapanganib ng mga desisyon na nagbabago ng buhay. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Tungkol sa hatol kay Jade Chunks, deserve niya ba ito? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!